Tatlong bagong upong local officials itong 2025 elections ang diniskwalipika ng Commission on Elections. Isa sa kanila, posibleng palitan ang nakaupong Vice Mayor, habang ang dalawa naman may pagkakataon pa raw umapela. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Luisa Erispe. Naglabas ng bagong diskwalipikasyon ng Commission on Elections laban sa ilang mga kumandidato at nanalo sa lokal na posisyon noong 2025 national at local elections. Isa rito ang mayor ng Tarlac City na si Susan Yap Sulit. Sa desisyon ng Comelec and Bank, lumalabas na walang sapat na ebidensya na naipakita si Yap na siya ay domicile o orihinal na residente ng Barangay Tibag, Tarlac City. Sa unang resolusyon ng Comelec 2nd Division, na-dismiss ang unang petisyon pero binaligtad ng Anbank ang desisyon at pinabura na madiskwalipika si Yap. Base naman sa desisyon, dahil mababakante ang posisyon ni Yap, ang hahalili sa kanya bilang mayor ay ang nanalong vice-alkalde. Pero hihintayin pa ng Comelec kung maglalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema sakaling umakyat doon ang kaso. Sa Albay naman, naglabas ng resolusyon ng Comelec 2nd Division na kinakansela ang COC ng nanalong gobernador na si Noel Rosal dahil sa material misrepresentation. Base sa resolusyon, iniligay kasi ni Rosal na eligible o karapat-dapat siyang tumakbo sa posisyon, pero naniniwala ang Comelec na hindi ito totoo dahil napatawan siya ng guilty ng ombudsman sa grave misconduct, oppression at dismissal mula sa pagseserbisyo sa publiko. Ayon sa Comelec, bagamat may temporary restraining order si Rosal mula sa Korte Suprema na hindi pwedeng agad kanselahin ang kanyang COC dahil sa kaso niya sa ombudsman, lumalabas pa rin na may karapatan ng Comelec na idiskwalipika siya dahil sa material misrepresentation. Maaari pa namang magsumite ng motion for reconsideration si Rosal para naman sa pagdinig ng Anbank bago maging pinal ang desisyon. Sa Cabuyao, Laguna naman, diniskwalipika rin ng Comelec 1st Division ang nanalong alkalde na si Dennis Felipe Hain dahil naman sa kasong vote buying. Base sa resolusyon, nagsagawa umano ng poll watcher seminar si Hain at namahagi ng 1,000 piso sa mga dumalo. Hiningi pa umano ang mga voter ID at certification ng mga dumalo bago makapasok at kinuha pa ang cellphone upang hindi makapag-record ng pagtitipon. Nangyari umano ang lahat ng ito panahon pa ng kampanya, kaya't diniskwalipika si Hain. Tulad ni Rosal, may pagkakataon pa si Hain na makapagsumite ng kanyang motion for reconsideration bago magdesisyon ng Comelec and Bank. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.